Ito pala ang kwento, at kasaysayan ng buhay ng isa sa pinakamahusay na action star noong dekada 80s at 90s na si Rostem Padilla, o Bibi Gandang Hari. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang buhay ni Bibi Gandang Hari, na dating kilala bilang Rostem Padilla, ay isang kwento ng malaking pagbabago, mula sa pagiging isang macho na action star noong dekada 1990, tungo sa pagiging isang makapangyarihang transgender na babae at tagapagtaguyod ng LGBTQ+ community. Maagang buhay at pamilya, 1967 hanggang 1980s. Ipinanganak noong September 4, 1967, sa Quezon City, si Rostem Carino Padilla ay lumaki sa kilalang showbiz clan na Padilla. Mga magulang, anak siya ni Roy Padilla Sr., isang aktor na naging gobernador, at Lolita Eva Carino. Mga kapatid, kabilang siya sa isang sikat na pamilya na kinabibilangan ni Robin Padilla, Romel Padilla, at ng yumaong Royet Padilla. Edukasyon, nagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts in Economics sa St. Louis University sa Baguio. Panahon ng kasikatan bilang matinee idol, 1990s hanggang 2001. Noong unang bahagi ng dekada 1990, sumikat si Rostem bilang isang matinee idol, at kalaunan ay naging action star na kilala sa kanyang matapang at panlalaking imahe. Karera sa pag-arte, ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay ang Mista, kasama ang kanyang mga kapatid, Nandito Ako, at Kadenang Bulaklak. Pag-aasawa, noong June 1994, pinakasalan niya ang aktres na si Carmina Villarroel, ngunit naghiwalay sila noong 1996 at naanal ang kanilang kasal noong 2002. Pahinga sa showbiz dahil sa mga personal na pagsubok, pansamantala siyang lumayo sa industriya noong 2001. Ang publikong pag-amin, 2006. Muling bumalik si Rostem sa mata ng publiko noong 2006 bilang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Sa ika-25 araw, sa isang pribadong pag-uusap kasama si Keanu Reeves, inamin niya na siya ay bakla. Ang pag-amin na ito ay ikinagulat ng buong bansa dahil taliwas ito sa kanyang matagal na macho na imahe. Kusang loob siyang umalis sa bahay sa ika-45 araw, na nagsabing natupad na niya ang kanyang layuning, hanapin ang kanyang sarili. Ang pagkasilang ni Bibi Gandang Hari 2009. Noong 2009, matapos ang ilang panahong paninirahan sa ibang bansa, bumalik siya sa Pilipinas at ipinahayag na siya ay isang transgender na babae, at ginamit ang pangalang Bibi Gandang Hari. Kahulugan ng pangalan, ang Bibi, ay nangangahulugang binibini, habang ang Gandang Hari ay pinagsamang salitang ganda at hari. Pilosopiya sa identidad, kilala siya sa pahayag na patay na si Rostem bilang simbolo ng tuluyang pagtalikod sa kanyang dating pagkakakilanlan. Buhay sa US, lumipat siya sa United States upang magsimula muli. Doon, nagtrabaho siya bilang rideshare driver at caregiver habang nag-aaral ng filmmaking sa UCLA. Mga bagong tagumpay, noong 2022, siya ay naging isang ganap na mamamayan ng Estados Unidos. Noong July 2025, nagtapos siya bilang summa cum laude sa kursong Entertainment Business mula sa Los Angeles Film School. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!